Ngayon, meron tayong pasyente dito sa studio. Nandito siya mismo. Ang pasyente ay si Hakiel. Munti ka na maging Priolo. Hakiel Priolo. At ang tatay niya ay si Joseph Priolo, no? Taga Antipolo City, no? Ang sakit ni Hakiel ay hereditary spherocytosis, no? Ito ay isang uri ng genetic blood disorder na naapektuhan yung red blood cell. Diba? Kaya nagdudulot ito ng anemia sa pasyente. Diba? Kung mapapansin natin si Hakiel, malaki na yung tiyan niya. No? So, ang hospital ay nasa Philippine Children's Medical Center. Ang nire-request ni tatay sa kanyang anak ay pang laboratory and blood transfusion. No? Ang trabaho naman ni Tatay Joseph ay sumaside din sa pagdilinis ng aircon. No? Tapos nagko-construction din si Kuya Joseph. No? Habang ang kanyang asawa naman ay housewife, di ba? Okay, so saan nag-aalaga? Opo. Okay, nandito si Kuya Joseph. Kuya Joseph, kamusta? Si Alvin po at Paulo po. Kwento natin yung Sige, kwento po natin yung nilalapit nyo. Ang nilalapit ko lang po yung sa anak ko na mas matulungan sana ng pagsalin ng dugo. Kasi ngayon po, wala po ko kaming trabaho. Since nung bata pa siya, sinasalinan na siya ng dugo. Okay. Tapos nung mga kinalaunan, pupunta sana kami ng National Children's nung una. Dito kami napunta sa may PCMC. Mas maigi po na doon kami napunta kasi mas maganda yung serbisyo nila. Kaya sa ngayon, nagkakaubusan na po ng budget sa malasakit. Kaya po lumalapit po kami sa inyo. Sana po matulungan niyo po kami. Pero paano ba nag-umpisa yung sakit ni Hakiel? No? Ano po yung nalaman yan? Since po nung 4 months siya, doon namin nakikita na parang dilaw na siya. 4 months pa lang? O 4 months. Kasi akala namin kulang lang sa araw. Kaya pinarawan namin. Pero nung that time na abang tumatagal, nagiging dilaw na. Kaya dinala namin sa National Children's. Ayun nga, sabi ng sasalinan daw siya ng dugo. Tapos nung time na tinatanong namin yung doktor kung ano yung findings, sabi, salinan lang daw ng dugo. Pero wala sa amin sinabi na kung ano yung yung diagnose niya. Paano po umabot sa ganitong sitwasyon na? Nalaman niyo yung kanya? Ayun po, yung bumaba na po yung dugo niya ng 30 hemoglobin. Baba nun. Sobrang na po. Dinala po na, yung sasakay po namin ng pupuntang National Children's, yung taxi na sinakyan namin, papunta kami dito sa may PCMC. Yun na po. Dilipat nyo? Kumbaga, nagdesisyon kayo na ilipat doon sa PCMC? Doon na lang po. Yun, medyo matagal po yung proseso, pero ayun po, na-admit naman po kami. Tapos dalawang linggo. 2 linggo kami doon, okay naman. Tapos sabi ng doktor, ayun nga po yung naging sakit niya. Hereditary spherocytosis. Habang buhay na pong sasalinan. Salinan siya. Yun na po. Walang intervention na sinabi or dapat gawin na sinabi ng doktor sa inyo na para mawala yung sakit na yan. Kumbaga, lifetime daw ba yan? Lifetime po. Pero mababawasan lang po yung pagpunta namin ng hospital. Pag siya ay na-operahan. Pag siya ay na-operahan. So, yun ang goal natin. Ma-operahan siya. Pero sa ngayon, ang kailangan, salinan siyempre ng dugo at kung ano-ano pang bakuna. Examination, bakuna para maging malakas si Hakiel bago isa lang sa isang operasyon. So bukod sa paninilaw, Tatay Joseph, ano napansin mo dati? Bukod sa paninilaw, meron ba? May iba ba kayong napansin na hindi normal? Ano lang po, minsan yung sa pag-uugali po, minsan nagiging irritable. Kasi nga, yung niya, sumasakit. Pero nakakakain po ba siya ng normal? Nakakakain siya? Opo. Kumakain, pero hindi po siya ganung kalakasan. Kakain, tapos mamaya busog na, tapos mamaya kakain ulit. Kasi partner, sa 5 taong gulang, masyado maliit si Hakiel. Yung kanyang development, siyempre, nasa stand yan. Ganun nga po sabi ng doktor.
Yan ang ano, no? Medyo mabagal ang paglaki. Niya. So, mangyayari partner, Kuya Joseph, no? Wala siyang operasyong mangyayari pa. Wala pa. So, yun ang sabi. Puro lab, ganyan-ganyan. Tapos, pero, hindi siya mababalik sa normal, pero mababawasan lamang. Opo. So, habang buhay niya dala yan? Opo. Kasi, blood ano na yan, di ba? Genetic na, dugo talaga. Sa dugo po talaga. So talaga ang goal nila Tatay Joseph sa kanilang Hakiel, ang ending nito, mabawasan. Mabawasan lang yung... Gaano kadalas ba Tatay Joseph ang blood transfusion niya? Weekly po kami. Weekly? Nako, gastos niya. Oo. Magkano ho ba ang ginagastos at kayo po ay lumarakit lamang ng trabaho? Ano ho ba yan? Yung kada isang session nyo po, umabot po ng 19,000. Minsan po, pag yung hindi pa compatible yung nabuksan nilang dugo, another 19,000 pa yun. Kaya, so, nangyari sa inyo yun? Opo, 2 beses na po nangyari sa amin na gano'n nangyari. Sa PCMC lahat? Opo, sa PCMC. So, Tatay Joseph, sa isang buwan, gaano kadalas ang 4 na beses? 4. So, ang isang blood transfusion, isang linggo, 19,000? Opo. Sabi mong 20. Isang buwan. 80 hanggang 100 yun, isang buwan. 90 plus, ganun din. Simula 4 months old siya hanggang ngayon, ganun ang ano? Ano po, nung 3 years old po siya, dun na po namin na yung... Sabay ka. Di bali, dadalhin po sana namin sa National Children's. Ayun nga po, nagkamali po yung taxi na sinakyan namin. Dito kami dinala sa PCMC. Kasi sobrang baba na ng dugo niya. Doon lang naging miracle pa nga eh. Doon kayo dinala. Oo. Pero mantakin mo, kaabanting Paulo, yung gastos nila Tatay Joseph. Siguro buti na lang may social services doon sa... Malasakit po. May malasakit. Doon kayo nakakakuha. Doon po. Buti binibigyan sila weekly naman. Oo. Opo. Meron naman po. Sa ngayon po, Tigil. Kasi nga po, election ban. Oo. Kaya nga po, ito yung isang stat nyo po ata na yung nanay niya po, nagkakwentuhan lang kami sa DSWD na sabi, tiningnan niya lang yung papel ng niya. Tapos sinend niya raw sa anak. Sabi, baka gusto niya matulungan. Dito sa programa namin. Okay. Ilan po ba ang anak po ninyo? 7 po sila. 7? Opo. Pang-anim po siya. May problema kayo 7. Kumahina. Sunod pag lumapit si Tatay Joseph dito, vasectomy na kailangan vasectomy. Dumatanggap ba tayo ng vasectomy? Parang hindi. Mahina si Tatay. Mahina si Tatay. Baka may pangulo pa yan. Wala. Tatali na si Tatay. Lang po kasi na-disgrasya lang. Na-disgrasya pa iba. Na-disgrasya lang 7 beses. Na-disgrasya sa 7 beses. Pero Tay, siyempre sa trabaho nyo ngayon, kadamihan ay sideline. Tapos, parang nakita ko sa inyong profile, kayo ay taga-Antipolo at nagtitinda kayo dati ng imahe. Yung asawa ko po, yung nagtitinda sa katedral. Ngayon ginagawa pa niya? Ngayon po, wala na po siya. Regular po siya doon dati. Tumigil na siya kasi siya na yung nagdadala siya dito. Tapos nung nanganak, di ba, ako na yung pumalit sa kanya. Tapos kaya nawalan na kami ng trabaho, parehas. Sa ngayon, wala po talaga kaming... Okay sana, Kaabante Paulo, okay sana yung okay sana yung dati, yung hindi nagkakaroon ng election ban. Kahit pa paano may malasakit center na po pwede umagapay, kaya lang sa panahon ngayon, hindi. Yun ang naging hudyat para kay Tatay Joseph at sa kay Hakiel na lumapit sa ating programa upang maduktungan yung pangangailangan nila. So ngayon, saan naman tayo na tisod ni Tatay? Meron nga daw na di ba? Sa DSWD Sa DSWD ba ito? Opo. Sinabi po may nag-repair doon, may nag-repair. May nag-repair po sa amin. Yung nanay po ng isang staff niyo po. Nanay na isang staff? Nanay, Baka mama ni yan? Mama ni staff natin, baka si Angel, mama ni Angel. Bakit pumipila yung nanay naman ng staff natin sa DSWD? Oo. Baka sabihin, hindi natin pinatulungan. Oo nga, oo. Pero Tatay, si Hakiel po ay nag-aaral ba? Hindi po. Hindi kaya? Hindi kaya kasi nung in-enroll namin, hindi tinanggap? Hindi po kasi... Ganun po, bakit daw? Mainitin daw po yung
Tsaka mainit din po yung ulo. Ganun. Oo, kasi irritable siya sa sa sitwasyon niya. Hindi ba pwedeng homeschool? Gano'n? Pwede naman po yung parang yung tawag dito, yung Sige, hindi natin alam yan. Balikan na natin. Pero gaano po ba kalaki na? Pero pakita niyo yung tiyan ni Pakita natin sa ating mga kababayan. So, talagang lumaki na ang tiyan niya. Lumaki na. Malaki ang tiyan ni Hakiel. Sakit ba, Hakiel? Masakit? Masakit siya? Hindi. Hindi. Mabigat? Mabigat, no? No? bigyan Mabigat yan. Sa makikita naman natin dito, Kaabanding Paulo, yung mukha ni Hakiel. Pati yung mata niya, mapapansin mo yung mata. Naninilaw nga. Oh. So, kailangan talaga siya. Maputla din ang bibig niya. So, talagang kailangan i-blood transfusion niya. So, yung nilapit ninyo, Tatay Joseph, pang blood transfusion ito, yung hinihiling ninyo sa aming programa. Yun lamang, pati baka laboratorio. Sa ano po yun, sa yun na po yun yung sa laboratory, tsaka po sa may blood bank. Kasi medyo mas mahal yung blood bank eh. Ayun yung pinaka... Magkano suma total, Tatay Joseph, ang kailangan nila na para blood transfusion na yan at kung ano pa? Sa... Yung nilapit ninyo sa amin, magkano ang halagang kailangan? Yun na po, yung pinaka niya, 19,000. Di pa po kasi kasama dun yun sa mayroon pa silang tinatawag na yung sinasub-test. So, dapat isama mo na lahat yun? Lahat na dapat. So, ang suma total mo, magkano ang... 20 isang session. Okay. Okay. Isang lang po yun. Tapos, kung sakasakali, kung papala rin, sana maging yung isang buwan sana. Yun sana yung... Yun ang hinihiling mo, Tatay Joseph. Okay. Sige, pero partner, kung ganun man kaya mo naman yan ang PC mo. I-stretch yan, no? So, sa isang buwan, Tatay Joseph, ano ang mo? 20? Gano'n? Estimate mo? 40 ang 100. Parang ganun po. Yung pa mga 100,000 po. Kasi sa isang session niya, 19 eh. 19 na mas may mga butal-butal pa eh. Kasi kailangan niya log ko pang session eh. So, tapos hindi pa kasama dun yung sa may pharmacy. Gamot pa. Ganito na lang, Tatay Joseph. Nabanggit mo sa amin yung gastusin, yung gastusin kada buwan, medyo malaki-lakit mabigat considering sa sitwasyon nyo ngayon mag-asawa na ikaw ay sideline lang. Sideline lang ba sa trabaho yan o sideline sa misis din? Binibiro lang kita. Pinapatawa ka lang namin, Tatay Joseph. Oo. Dahil lumapit ka sa serbisyo publiko sa Abante Radio, sasagutin na ng ating programa yung blood transfusion niya, kung ano pang kailangan, blood bank, kung ano-ano yung sinabi mo kanina, Tatay Joseph. Gamot. Oo, mga pantatlong buwan ang ibigay natin sa iyo. Para kay po. Hakiel, no? Nakatakulay niyan. Oo, kasi kitang-kita naman, Tatay Joseph, kay Hakiel, talagang kailangan niya ng regular blood transfusion, no? Hanggang sa bago siya operahan, sagutin natin ng ating programa yan. Na? Maraming salamat. Yung pagpapa-opera siguro, Kaabante Paulo, siguro, after 3 months, pwede ka naman din na bumalik magmensahe, para kung may quotation ka naman ng surgery na sa PCMC, idulog ulit ninyo, ayusin ang ating programa yan. Ano? Total, 3 months ang binigay sa iyo ng service publiko, di ba? So yun, makakapag-desisyon na kayo kung meron din sa hospital, di ba? Kung meron sa recommendation for that. So, Tatay Joseph, wala kang intindihin hanggang Hunyo, hanggang bago mag-surgery, no? Opo. Bahala na ang serbisyo publiko sa Abante Radio. Maraming salamat po. Okay. So, balikan namin kayo, ha? Tutukan namin yan. O, meron bang, meron ka bang, gustong sabihin? Anong gusto mo paglaki mo? Ano gusto mo paglaki mo, Hakiel? Salita ka para marinig ka ng Police, gusto maging doktor, anong gusto mo? Wala. Sideline din, Hakiel, Sideline din, parang si Papa. Ayun po, maraming po salamat sa serbisyong publiko sa Abante Radio, tsaka po sa inyo po, sir. Okay. Pagaling si Hakiel, ha? Magpagaling ka, Hakiel, ha? Okay, ha? Pagaling ka, ha? Papa-blood transfusion ka na, ha? Ha? Teka, yung 6 po ba? Ilang taon na yung 6 na anak niya? Yung panganay ko po is 17.
Nagtatrabaho na? Grade 11 po. Grade 11, nag-aaral pa. Okay, time mo na magtapos para makatulong. Sana po, yan lang, doon po sa lola niya. Ayan, matapos yan. Okay. Okay, sige, Tatay Joseph. Okay, Kuya Joseph. Okay. God bless you, ha. Salamat po sa inyo. Akala ko, ibang Joseph eh. So, okay. Sige po, salamat po. Okay, partner. Kala ko yung basic. Ni Hakiel, no? Ang hirap din niya, hirapan siya maglakad din. Siyempre. Kala ko si kaibigan Joseph. Na-miss ko si kaibigan Joseph. Joseph.